Nayanig ang mundo ng internet nang ibagsak ni Daryl Yap ang teaser ng bago niyang movie na The Rapist of Pepsi Paloma, kung saan umani ng iba't ibang komento nang mabanggit ang pangalan ng isang celebrity TV host na si Vic Soto. Marami ang nagulat at nainis. Marami rin ang sumusuporta at nag-aabang na ipalabas ang pelikula. Pepsi, sumagot ka! Nihip ka ba ni Vic Soto? Nakasulat rin sa dulo ng teaser, nagsampa ng kasong rape si Pepsi Paloma laban kay Vic Soto noong August 17, 1982. Marami ang nagtatanong kung ang palabas bang ito ay para mabigyan hustisya ang nangyari kay Pepsi Paloma o para linisin ang pangalan ng TVJ. Wala pang nakakaalam dahil hindi pa ito na ipapalabas sa sinihan. Kung bago ka lang sa aking channel, ako si Kuya Rom. Dito pag-uusapan natin ang kinakaharap ngayong problema ng isang Filipino director na si Daryl Yap. Kung babalikan natin ang nakaraan, naging kontrobersyal ang buhay ng isang Filipino-American dancer at actress na si Pepsi Paloma, na parte ng grupong Soft Drink Beauties noong 80s nang magsampa siya ng kasong rape sa grupong TVJ. Sinasabi na may hindi magandang ginawa ang TVJ sa kanya. Ngunit sa kabilang banda, ang sinasabi ng kabilang panig sa lahat ng media noong panahong iyon ay wala itong katotohanan. Hanggang ngayon ay wala pa rin talaga ang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari noong panahong iyon. Nakilala si Daryl Yap bilang isang film director, screenwriter at producer dito sa Pilipinas. Isa sa mga sikat na projects niya ay Vincentiments, Jowa Ball at Made in Malacanang. Isa si Daryl Yap sa mga naging kontrobersyal na direktor na rin noon dahil sa mga likha niyang palabas at short films. Sa bago niyang pelikula ngayon, naging parte na ng urban legends dito sa Pilipinas ang kwento ni Pepsi Paloma. At ngayon ay pinag-uusapan ulit ng mga tao. Masasabing sa paglabas pa lang ng teaser ay umani na ito ng milyon-milyong views sa internet. Noong December 29, 2024, sa kanyang FB post, sinabi niya rito na pwede lang akong mapahamak sa paggawa ng pelikulang hango sa buhay kung magsisinungaling ako. Hindi ko ipapahamak ang sarili ko. Hindi ako magsisinungaling. Wala akong personal o politikal na motibo. Hindi kaaway ng mga Soto ang producer ko. Wala akong masamang tinapay sa TVJ. Hindi mahirap ikwento ang katotohanan, lalo na kung kwento ito ng kababayan. Sa kanya namang frequently asked questions na itanong din na ididiin mo ba ang TVJ? Sinagot niya ito na kung ano lang ang nangyari, kung ano ang published at with evidentiary support, yun lang ang ipapakita sa pelikula. Hindi tungkol sa TVJ ang pelikula, tungkol kay Pepsi. Implying na ang pelikula ay ginawa para ikwento ang nangyari noon kay Pepsi Paloma, hindi patungkol sa buhay ng TVJ. Ngayon, marami ang haka-haka na baka isa ito sa marketing stunt ng team ni Daryl Yap na banggitin ang pangalan ni Vic Soto sa teaser para magkaroon ng ingay at pag-usapan ang palabas nila at makakuha ng atensyon sa madla. Kung sakaling totoo man na ang strategy nilang ito ay para mabigyan pansin ang ginawa nilang pelikula, ay masasabi kong effective ito dahil totoong pinag-uusapan na ito ngayon dahil umani ng 15 million views ang teaser pa lang nito. Klinaro din ni Daryl Yap na hindi under ng Viva Film ang palabas niya. Hindi siya binigyan ng pera ng sino man na galit sa mga Soto. Hanggang sa napukaw na ang pansin ng teaser na ito si Vic Soto. Nagsampa ng 19 counts ng cyber libel si Vic Soto laban kay Daryl Yap.
matapos gamitin ang kanyang pangalan sa teaser na iyon. Sabi ng abogado ni Vic Soto na si Attorney Buko de la Cruz, "Lilinawin ko lang po, wala pong rape. Hindi ho totoong rapist ang aming kliyente. Hindi ho totoo itong rape na ito. Gawa-gawa lang po itong kwentong ito." Dahil sa paninirang puri sa pangalan ni Vic Soto, kapalit nito ang 35 million pesos na kabayaran na hinihingi niya kay Daryl Yap. Dahil sa pagsampa ng kaso ni Vic, hindi pa naipapalabas ngayon ang palabas ni Daryl Yap na dapat ay i-release na nitong February. Sa panahon ngayon, wala talagang nakakaalam kung ano ang totoong nangyari sa nakaraan. Mabigat ang kasong kinakaharap ngayon ni Daryl Yap. Marami na rin ang napapaisip kung matutuloy ba ipalabas ang The Rapist of Pepsi Paloma movie o maitatago na lang ito sa baul. Abangan natin ang mga susunod na mangyayari sa issue na ito. Kung nagustuhan nyo ang ating episode ngayon, please like and subscribe. Kita-kits tayo sa susunod kong video.